Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:53. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabus, ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyos na kita kan o sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. SSS naga-anunsyo na pwedeng pakusugon ang retirement as in savings kana sa indang mga miyembro sa paagiman kana may SS Pension Booster Program, sabi kan SSS Bicol. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. PNP Bicol na-aresto ang rank number 4 most wanted person duman sa Laguna na dakop digdi sa Bicol Region. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Mga e-bike na rehistrado pwedeng maglaog sa naga basta nakarehistro. PNP naka-alerto ngunyan sa intirong Kabikulan huli man kana selebrasyon kana ika-126 na aldaw ninda katalingkasan o Independence Day. Pamayo pa kita kan mga barata sa lado lokal. Bicolanong general iyo ang magiging huésped de honor sa selebrasyon kan Independence Day duman sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Kaya pa nga mga barata sa lado lokal pagsulong kanda ginagaapod na wind power sa Camarines Sur, mas lalong itinutulod ni Congressman Elry Villafuerte kanda Camarines Sur. Sasaluya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Ottaban na nagpuunaan na operasyon digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, proyekto kan mag-aramang Villafuerte. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tukang liwat maray na aga po sa Indogabus, ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Naka-alerto ngunyan ang bilog na kapulisan sa intirong Kabikulan sa paginginot kan Police Regional Office No. 5. Ngunyan na selebrasyon kan ika-126 na aldaw kan na katalingkasan na segunda sa PNP Bicol, tanganing masiguro ang seguridad. Pinagkuriyat nindaan mga kapulisan sa mga pampublikong lugar kung saan digdi gigibuon ang mga aktibidad kasumpay sa aldaw kan kalayaan o katalingkasan o independensya. Arog kan na flag raising ceremony asin na mahiwas na job fair, nakikipag-coordinar naman ang Philippine National Police Bicol sa manlain-lain ng mga ahensya. Arog kan Bureau of Fire Protection BFP, Bureau of Jail Management and Penology o BGMP, Armed Forces of the Philippines AFP, Philippine Coast Guard PCG, asin
and Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para manda sa pagpapasunod ka na safety protocols. Ngunya na aldaw, sigun sa PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andrew Perez Dizon, tututukaninda ana mas makusog na seguridad asin na pagpapadanay kan kaligtasan kanasambit ng selebrasyon kan aldaw kan independensya ngunyan na aldaw. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga regulasyon sa serbisyo kan meat delivery ban kan nagapigalat pa. Report ni Buyet Paderes. Pigalat pa ang pilal na regulasyon para sa pagtauling serbisyo kan meat delivery ban kan naga sa mga pagtaraid na banwaan. Ini ang kinumpirmar ni Naga City Abattoir Chief Roberto Acabalo. Sinabi ka ini nakaipal pandang pag-ulay dapit sa preso kan mga karning i-distribuer sa lambang banwaan ulisa nakalipindi ini sa distansya kan lokasyon. Nagsasagibo pa sinaling public hearing kay iba na mga stakeholders para plansaon ang sistema ka ini. Sinabi kan opisyal. Iniisip rin lang paagi para mapakinabangan sa ambit ng ban dahil subuot nagagamit ang ban sa mismong merkado kasunod dahil sa halangkaw asin dahil nakakalaog sa bisilidad kan merkado. Para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sobra sa sanggatos na kantidad kan na shabu anda nako sa sarong residensya digdi sa laog kan na syudad kan na Naga. Lalaki arestado man huliman kan na makiaram sa nasambit ng operasyon. Pitong plastic sachet na pinagtutubudan na shabu asin may kalkuladong kantidad na 116,900 pesos ana nakuha sa gidibong search warrant operation kan Naga City Police Office NCPO sa sarong residensya dyan sa lugar kan Barangay Triangulo, Naga City. Nakadulag ang suspect kan matunugan ang gigibo na operasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police. Alagad sarong 40 anyos na lalaki anda dinakop kan mga autoridad ninhuli kan pinugulan kaniya anda pigsagibong operasyon kan mga miyembros kan PNP sa gidigibong search operation kan droga pigtutubudan man kan mga autoridad ninhuli kan pagpugol kan nasambit na nga lalaki nakadulag na suspetsado na nagbabariwas umaykad sa diri kan kontrabando o illegal drugs. Alagad pigkonsidera na isolated case na ini kan mga autoridad sirigman digdi sinasabi na nakaluwas naman na ang lalaking pig-arestar ninuli man ka na kakulangan ni magkakadigong ebidensya asin daina pig-diretso pa ang kaso sa piskalya. Iba pang detalyes ka na mga barata sa lado lokal. Board member Taiko nagpasalamat sa perming pag-imbitar sa saiya sa mga okasyon kan LGU sa banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Mike Gravito sa report. Nagapabot nin labing kaugmahan na sin pagpapasalamat si 2nd District Board Member Nino Taiko sa lokal na gobyerno kan Pasakaw, Camarines Sur, lalo na kasudma ka nagibuhon ang groundbreaking ceremony sa pinakaenot na green government building sa Rehiyon Bicol, lalo na digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Nagpapasalamat ako sa imbitasyon ni Mayor Jojo Lingua ng LGU Pasakaw. Ano po, na dawa ba ko na po kita ng Mayor, firme po kitang party sa iya mga na programa, talagang araman po kang gabos, lalo-lalo na ni Mayor, na ideyo po sa mga pangiturugan ano po, na ang realization niya una, ang bagong munisipyo kang Banwaan ng Pasakaw, na nangiturugan kita kang Mayor pa ako, asin ang konsepto kaniyo sa rong green building na edipisyo. Ano po, kaya nga ni nakakaugma na maray na magiging parte ako kaniyong groundbreaking ceremony. Parte kan naging mga pahayagan ni board member ninyo Taiko kaninian makaulay kan BBS Patrol sa pinagibong groundbreaking ceremony kan kainot-inoti ng Green Government Building
sa Pasacao, Camarines Sur. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravido, Basta Barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong clean up drive activity na pinaggibo kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP tangani manda na digdima pangatamanan anda kapalibutan alas 8 ninda pagkaaga anda grupo kan mga personil kan Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company RPSB revitalize sa pulisa sa barangay sa paginginot ni Police Captain Nino Luzon bilang team leader kaibanan ang mga barangay council mga residentes kan barangay kan Turagi duman sa Banwaan kan Sangay Camarines Sur isinagibo ana sarong clean up drive activity kung sa inda digdi ana mga miyembros kanda Philippine National Police ang nagtarabang-tabang tangani mana na digdi pasunod anda paglinig sa mga tinampo asin man sa mga kanal para manda masiguro na day magkakaigwanin na ano pa man na pagbabaha durante kanda pagbabagunas kana uranda sa nasambit ng lugar ninhuli kanda nasambit ng bagay anda nasambit ng clean up drive operation may hubatong mas pang malinigan asin na pagtarabangan na pagkakaigwa nin maray na kapalibutan ana pag-aataman sa parte mismo kana kapalibutan saro sa mga hubato kana Philippine National Police bako lang ang pagpapasunod kana seguridad asin man katrangkiluhan sa barangay ini partipaman kana sa indang kampanya tangani man na masiguro na magkakaigwanin na malinig na lugar sa indang nasasakupan na area of responsibility siring man ang pagmantiner sa pagkakaigwa nin maray na kapalibutan. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, DepEd Bicol tinawan doon ang importansya kan social media sa mga estudyante sa report ni Daryl Banyas. Pinahayag ni Regional Director Dr. Gilbert Sadlan ng Department of Education dito sa Bicol na nakula na ang impact kan social media sa buhay kan mga estudyante. Urog na ngayon na haros gabos dependent na digdi. Mas maray subot na gamiton ang social media sa mga may kamanungdanan na bagay arog na sanakan paghiras kan mga importanteng informasyon as di ba pa importante man na maging responsableng social media user ang lambang mga estudyante nangarig na ang mga importanteng bagay sana iyo an i-share digdi nangarig na ang malikayan ang paglakop kan fake news na siring na sitwasyon subot sinabi ni Dr. Gilbert Sadsad na maiinkaminar ang mga jóvenes na o ang tamang paggamit ng social media asin maibitaran man na maembwelto sinda sa mga salang aktibidad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang number 4 most wanted person duman sa Banwaan kan o duman sa parte mismo kan Laguna nadakop digdi sa Kabikulan na natunton asin na aresto kan kapulisan kan da Bicol ang sarong wanted person gikan pa duman sa Laguna na sa presente nagtatago-tago digdi sa Kabikulan na sa tabang kan mga operatiba kan Aluminos Municipal Police Station kan Laguna, sering man Laguna PPO asin man PRO5 inilansar kanyang Kamaliga Municipal Police Station ang pagserbi kan warrant of arrest laban sa akusado na pinagbistong si alias Mil. Ini ang na dakop bandang alas 10 nin pagkaaga kan Sudma duman sa barangay kan Kirangay Kamaliga sa probinsya kan Albay, si Mil na atubang ning kasong prostrated murder na may piyansa sa kantidad na 200,000 pesos basado sa warrant of arrest na pinagpaluwas kan RTC San Pablo City, Laguna kan September 11, 2023. Si Mil
ang pinagkukonsidera na rank number 4 municipal most wanted person duman sa Aluminos, Laguna. Siya ngunyan nasa kustudiya kanda PNP duman sa parte kan Kamalig. An matrayumpong operasyon kan liderato kan Philippine National Police naghantong sa pagkakadakop kana sambit ng wanted person, patunay na epektibo ang kooperasyon asin koordinasyon sa pagultanan kan mga unit kan kapulisan asin iba pa nga reyon. Ipinapailing digdi ang dedikasyon kan mga miyembros kan pulis sa pagpapasunod kan lay asin pagduhol ni hustisya sa mga biktima kan krimen. Ang padagos na operasyon kan Philippine National Police Bicol, partikular na sa kampanya laban sa wanted persons, ang sarong lakdang pasiring sa pagdanay kan katrangkiluan asin seguridad sa parte mismo kan komunidad. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. PNP Naga nagpaliwanag sa kinasuhan na obstruction of justice sa report ni Oka Isminda. Nagpaliwanag ang Naga City PNP mapadapita sa pag-arestar asin pagkasong obstruction of justice na pilag-arestar dyan sa Barangay Triangulo, Naga City na kung saan inisubot ang naging apaagi ang tangani siyang kasuhan yung huli naman sa pagtabang na makadulag na sa indang aarestaron. Sigun pa sa PNP Naga, pinagkasuhan ninda ini ning huli naman sa partisipasyon kay ni sa pagdulag kang sospitsado. Nag-upo siya doon sa paggandak ng pulis natin ng investigation. So the moment, the mere na mag-upos ka na may akbang na gagawin ng investigation ng kapulisan natin, so that's one thing, an element for obstruction. Sa gaya ng sinabi ko, the mere interference, that is one way of an elements na pili kang kasuhan doon. And sa mga operations natin, sir, madalas nangyayari po ito or mga isolated case? Isolated case lang naman yan. Usually po kasi yung mga relatives yun, yung mga immediate family, yun ang unang nagre-react. Okay po. Parte yan ka na naging pahayag ni Chester Pumarta kapag taramkan PNP Naga sa pagpaliwanag kay mapadapita sa pagsaangat ng kasong obstruction of justice sa rong persona dyan sa Barangay Triangulo, Naga City. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Ismenda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, inapuda ni President Bongbong Marcos o sinugo ang Department of Agriculture na digdi asin and the Department of Agrarian Reform DNR na ipadagos ang pagtaon na mga daga asin digdi padagos na itao ang mga importanteng serbisyo sa mga parauma urog na dumada sa mga grabing naapektaran kan grabing init na dulot kan na El Nino digdi sa laog kan na Bicol Region ini parmanda sa preparasyon kada food security kana gobyerno. Uya si President Bongbong Marcos. Tinatawagan ko naman ngayon ang DA at saka DAR na pagpatuloy ang pamamahagi ng lupa at mahalagang serbisyo sa mga magsasaka sa iba't ibang sulok ng bansa. Lalo na sa mga lubos na naapektuhan ng tagtuyot. Si President Bongbong Marcos Jr. sa sayang pagbisita sa Camarines Sur. Sa pagbisita ni President Bongbong Marcos sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, sinugo kan Presidente na si Marcos ang opisina kan DPWH na tapuson tulos-tulos ang mga proyekto sa flood control project sa Bicol Region antispaman na mag-abot ang panahon kan tag-uran na initanganing maibitaran ang pagkakaigwan ng grabing baha sa mga lugar sa Bicol sa pag-abot kan La Niña. Uya si President Bongbong Marcos. Naway maging masinop at masigasig din ang DPWH sa pagsunod sa ating plano nang sa gayon ay matapos ang mga infrastruktura sa lalong madaling panahon. Sikapin po ninyong tapusin agad ang natitirang flood control project sa Bicol River
para maibsan ang pagbaha ng posibleng idudulot naman ng mukhang susunod na La Nina. Si President Bongbong Marcos sa iyang kasuguan sa DPWH na tapuson tulos ang mga proyektong flood control sa Kabikulan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, katakod kan ika-126 na selebrasyon kan independensya sa Pilipinas ngunya na aldaw, bisita ngunyan kan banwaan kan Libmanan Camarines Sur asin para panginutan ang mga programa iyo si Brigadier General Alan Nobleza kada PNP nasa Romana taga dyan sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Ini iyo ang magiging West PD Honor asin speaker sa selebrasyon kan Independence Day sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur ngunya na aldaw si Nobleza. Iyo ang pamayukan Directorate for Controllership duman sa Campo Crame kan Philippine National Police. Uya si Mayor Jess Camara kan Libmanan Camarines Sur. And napaangkitan ng dua pong infrastructure project, ito sa Libmanan at nagkakaalaga pong sa 28 million at yung paabuto na selebrasyon kan ika-126 na Independence Day taon-taon po. Nagkakaigwa kitang commemoration kan Philippine Independence Day. And bisita ta po si Brigadier General Alan Nobleza. Iyon po nagiging West City Honor as in speaker kan sa mula pong celebration. Tagalibmanon siya po ang head kang Directorate for Controllership duman po sa Camp Crame kan Philippine. Tagalibmanon siya. Si Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, yauna sa pag-aadal and ititindog na iba pang wind power sa laog kan probinsya ng Camarines Sur. Partikular na dyan sa Banwaan kan Pasakaw asin man sa San Miguel Bay. Sigunian ki Congressman Elry Villafuerte ang currently application kan wind power sa probinsya kan Camarines Sur nagaabot sa 7,000 megawatts. Sigun ki Congressman Elry Villafuerte, maski subuot 2,000 na lang ang maidagos ini an aabuton man giraray nin 200 bilyones pesos na investment. Ninhuli kanda dakula anda nasambit ng investment, dakula ang pagtubod o kumpiyansa kana mga power investor sa liderato kaya ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines Sur, kaya ang mga ini nagbubugtakan sa indang mga negosyo sa laog kan na probinsya. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Nag-study na po. Ang currently application ng wind power sa Camarines Sur, 7,000 megawatt. Sabihin mo na lang 2,000 ang matuloy. Grabe po, 200 billion na investment po yan. So, malaking bagay po yan dahil malaki po ang kumpiyansa nila sa administrasyon ni Governor Luigi. Maraming gusto mag-invest at si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Sa maabot na mga simana, nakatalaan ng ilansara sa probinsya ng Camarines Sur ang sarupang pinakadakulang proyekto ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines Sur. Kaibanan si Congressman Elry asin Congressman Migs Villafuerte kan Camarines Sur. Ini iyo ang pinag-aapod na Uptown. Ang proyektong ini ang katuyuhan na maggibo nin bagong syudad sa laog kan probinsya nin Camarines Sur, partikular na dyan sa Banwaan kan Pili. Nagigibuhon sa Banwaan kan Pili Camarines Sur sa Capitol Complex na 200 hektaryas anda sukul. Digdi mapatindog nin hospital, terminal, call center, hotel, resort, shopping area, transport terminal, asin kadakol pang iba ang pagpapatindog kan uptown
ana makrear nin panibagong sarong syudad sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur. Ana matao nin dakulang oportunidad sa lado kan negosyo, turismo, salud asin man oportunidad nin kadagdagan ng mga trabaho sa mga taga-probinsya kan na Camarines Sur asin pagtaraid na probinsya. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Siguro andun niya na lang in the next few weeks, ilo-launch na rin yung Camsur Uptown. Ano po yan? Gagawa tayo ng bagong syudad within Pili, yung Capitol Complex sa 200 hectares. Mag-develop po tayo dyan ng hospital, terminal, call center, hotel, resort, shopping area, terminal ng sasakyan, transport terminal, at marami pang iba. May public park. Si Congressman Elry Villafuerte sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Sarong mayaman na negosyante ang nakatalaan na mag-invest o magbugtak nin kapital sa hospital dyan sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur. Sigun kay Congressman Elry Villafuerte, 3 bilyones pesos and investment kan negosyante sa hospital kan Bula kung sa ini ana i-improve asin na gigibuhon na modernong hospital. Oras na ini ang mahamanda pariyo na ini kan pinag-aapod na St. Luke Makati Medical Center dyan sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur. Kaya tarabang-tabang ngunyan sinda Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Migs Asinmad si Congressman Elry Villafuerte sa paghanap nin mga investor. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Hospital po dyan sa Bula, meron pong mag-i-invest ng almost 3 billion in modernize. Pag nagawa po yan ay comparable na po yan sa St. Luke's Makati Medical Center dyan po sa Bula. Dahil kulang naman talaga ang pera ng gobyerno. So si Governor Luigi at si Congressman Nick porsigido po maghanap ng investor. So ang alam ko, ilolonsyar na yan dyan. Parti pa yan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, inilansar na kan gobyerno probinsyal sa paagi ni Gobernador Luigi Villafuerte sa Camarines Sur ada pinag-aapod na Opta Ban. Ini ada naga-ooperar na ngunyada sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur asin na sige na ang libot sa manlain-lain na mga banwaan. Si Congressman Elry Villafuerte nabigla na sana siya asin na naugma kan nahiling niya na piga-lansar na ni Gobernador Luigi Villafuerte ana Optaban sa laog kan Camarines Sur. An Optaban anda pinag-sasabing ini anda saro sa pwedeng magpa-check up ni na mata sa laog sanan ni na 30 minutos igwa ka na ni na salming sa mata. An ophthalmology van ang pinakamoderno sa intirong kinaban asin pinakainot na optaban sa intirong Pilipinas. Mayo pa kani sa ibang lugar o probinsya sa intirong Pilipinas. Inidigdisa na sa probinsya ng Camarines Sur, Sulu-Sulu. Uli kan magagayo na mga programa sa laog kan Camarines Sur. Ini anda rason kung kaya paboritong bisitaon asin balik-balikan ni Presidente Bongbong Marcos ang probinsya kan Camarines Sur. Arog na sana kan pagbisita kani kan nakalis na simana sa laog mismo kan Camarines Sur. Uya si Congressman Elry Villafuerte. Panood din yung Camsur News na bigla ako ng isang araw sa katuwaan. Nilaunch na rin po ni Governor Luigi yung Optavan. Ano ba yan? Magpa-check up ka ng mata, in 30 minutes meron ka ng salamin. Sa palagay ko hindi lang sa Pilipinas yan, sa buong mundo. Ophthalmology van, Benji, first in the country, si Gov Luigi lang ang nakaisip niyan. Kaya yung mga naninira sa kanya, kagaya ng dyan yung mukhang unggoy dyan, si Kapalang, wala raw ginagawa kung hindi magpa-hurt. Bulag at bingi po siya. Gusto ko lang pong sagot
sagutin dahil inggit lang po sila na ang Camarines Sur under Governor Luigi napakaraming proyekto programa. Kaya nga binibisita ni Pangulong Marcos ang Camarines Sur dahil siya mismo nagsabi dun sa pangalawang visit niya na si Gov. Luigi, nakita niya yan lumalaki sa bahay nila dahil barkada nga yung anak niya si Sandro at natutuwa siya na dati bata pala ngayon malaki na. So, isa sa mga rason yan dahil nakita niyang lumaki si Gov. Luigi ngayon governor na at porsigido at dedicated sa trabaho. Ahayag pa ni Congressman Elry Villafuerte kan probinsya nin Camarines Sur. Mientras tanto, makakasiguro ang mga taga-probinsya ng Camarines Sur sa mga proyektong ipinagpangako ni Gobernador Luigi Villafuerte na ini ang magpapadagos-dagos orog na itong mga pagpapatindog nin mga eskwelahan o mga colleges sa mga banwaan kan probinsya nin Camarines Sur. Iyan tanganing matawan nin libreng edukasyon na makapag-eskwela sa kuliyo ang mga tios na mga estudyante. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Yung mga colleges na pinangako ni Governor Luigi, tuloy-tuloy po ongoing. Yan mga tugang and pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kanda probinsya ng Camarines Sur sa entrevista kan programa ng Radyo Banat. Mga tugang iyan ang kateripunan kan mga barata sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata. Down dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pavis asin si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba. Mabalos po kan sa ilo pong pagantabay. Salamat po. Mapasa kuya pulugod ang biyaya asin ang bendisyon kan malajo. Salamat po. Basta barata sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.